na 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 na. Baging mong hangin hanggang ngayon, di na mamabago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusang mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagdasa, wag mong harangin aking dinadaanan. Kung sisigaw ng todo ang kasama sayaw, hanggat umagahin tayo ay malaya. Di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Ayan. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At ngayon ay September 13, 2023, Wednesday. Alas 8:24 dito sa Pilipinas mga kapatid. Napakaganda ng gabi na ito. Good day, good evening sa lahat. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and Baptists sa topic patungkol dito sa 70 weeks prophecy of Daniel. At ang ating first speaker dito si Ruben Naval. Second speaker naman si Wene Estares ng Baptist mga kapatid. So alam naman nila yung rules, no? Same rules, same setup ng debate. At 10-7 pa rin, ganun pa din mga kapatid. So gusto ko lang munang kunin yung kanilang kumpirmasyon. Sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV? Yes po, sumasang-ayon. Okay, at sumasang-ayon Yes, din ba Brother Rush. yung ating second speaker? Yes, negative speaker is amenable to the rules. Okay, so syempre before natin simulan ang ating debate mga kapatid, gusto ko munang i-shoutout lahat yung nasa live natin. Shoutout kay Inton Soriano ng Patripasyanism, kay Kamar ng Mysticism, at ito si Kamar, si Ahmed Yunus, I think Islam to, yung mga kaibigan natin, si Chusin Wiesel, yung mga kasamahan natin sa mga anti-Muslim. Ayan, maraming salamat. At si Pastor Valer nandyan din ng End Time Church, maraming salamat sa panonood. At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala sa mga hindi pa nakakakilala, ha? At saka syempre ano yung kanilang inaasahan sa gabing ito. So unahin natin ang ating first speaker. Bro, pakilala bro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Ruben Naval ng Kilada ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo bilang affirmative at nagpapatunay ng 70 weeks na prophecy ni Daniel ay naganap na, natapos na. Ang prophecy ito ay mahirap
At sa pagkakataong ito ay ating itong ipapaliwanag. Maraming salamat po at balik sa iyo, Brother Tasya. Okay, so sa narinig ko, I think ang pinofocus ni Brother Ruben dito yung naganap na, no, yung 70 weeks of Daniel. At you know naman, Brother Ruben, siya ay marami ng debate na nasalihan dito, dito doon sa Debaters Convention at iba pang platform. So isa ito sa debater ng ABM, Advent Biblical Ministry, na pinangungunahan ni Brother Rocky o Doc Rocky. Ayan. So shoutout sa inyo dyan sa mga SDA. So dako tayo sa ating second speaker. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa ating moderator, Brother Russia, and then sa aking panggalang-galang opponent sa affirmative side. So we have Brother Ruben. Ako si Brother Wenny Estares from the Baptist Church. At Brother Russia, greet ko muna yung matalik kong kaibigan na pastor ng Seventh-day Adventist. Diba? Si Pastor Aher. So, Pastor Aher, good evening. At saka yung kaibigan ko na si Rex Herios Malti also, ng Seventh-day Adventist. Yun. Okay, so that is Brother Winnie, yung ating bagong nakakasama dito sa debate, mga kapatid. At isa po siyang Baptist. At ito mga kapatid, na pumapasok na ang ating mga viewers dito. So maraming salamat sa panonood. At mag-comment lang kayo dyan. Basta syempre isihan nyo lang yung inyong mga comment. So nandyan si Grace Barrios. Ayan. So again mga kapatid, ang pag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa 70 weeks of Daniel. Actually, I am very interested din dito dahil sa amin din, hindi ko din masyadong alam to. So matindi-tinding pag-aralan, mga kapatid. At ito na nga, sisimulan na natin ang ating debate. Ang mangunguna dito, mauunang magpahayag si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. 10 minutes bro, 70 weeks of Daniel. Your time start now. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang 70 weeks ay itinakda o inihiwalay. Ang ibig pong sabihin, inihiwalay mula sa mas malaking bilang. Ang 2,300 years at ang 490 years o 70 weeks ay pareho nagsimula noong 457 BC. Mula nang magkabisa ang utos ni Haring Artaxerxes Longimanus. Yun. Sa pagbabalik ng mga Israelita mula sa Babylonia na naging Medo-Persia, nauna sila Zorobabel. Sa utos ni Ciro, dala-dala ni Zorobabel ang kautosan na itayo yung templo. Yun. At sila ay naghukay ng mga patibayan. At ito'y natingga dahil hinadlangan ni Esmerdes at ng ibang mga Samaritans na mga tumututol sa pagtatayo ng templo. Yun. At gumawa pa sila ng mga issue, mga maling reklamo. At ito'y nagkaroon ng kautusan si Dario na ipatigil yung pagtatayo ng templo. Kaya natingga. Subalit sa pagsisiyasat ay nakita ni Haring Dario na mali ang utos, mali yung mga ginagawa ng mga kalaban, maling report. Kaya kanyang ipinag-utos uli na tuloy yung pagtatayo ng templo at ang sino mang hahadlang ay papatayin. Sumunod na umalis sa Medo-Persia ang grupo ni Isra kasama ang mga Mawit at mga Levita. Dala-dala ni Isra ang decree, ang kautusan ni Haring Artaxerxes na nooy pumalit.
kay Xerxes o kay Azuero. Si Xerxes at Azuero ay isa. Yung Azuero ay Aramaic term yan ng pangalan. Nung napaslang si Xerxes, ay pumalit itong si Artaxerxes. At siya ay nag-utos dahil sa pakiusap ni Nehemiah na i-rebuild na, kumpletuhin na ang pagtatayo ng Jerusalem. Kaya dumating ngayon itong sila Isra kasama yung decree, yung kautusan ni Artaxerxes na kumpletuhin pati mga lansangan, pader, yon tayo. At ito'y tinatayo nila sa panahong may kaguluhan dahil yung mga Arabo sa pangunguna nila Tobias, nila Sanballat ay naroon yung panganib, kaya't habang nagbibuild sila, nagtatrabaho, yung isang kamay ang hawak ay martilyo, yung isang kamay ay espada. Ngayon sabi dito, yung 2,300 days or years na binabanggit na pinagkunan ng 70 weeks. Sabi dito nagsimula yan sa Daniel 8:14. At sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayo malilinis ang santuaryo. Nung sabihin ito ng anghel kay Daniel, naguluhan siya. Hindi niya maintindihan. At umalis yung anghel. Hindi pinagawa, kaya't nagkasakit si Daniel ng ilang araw. Kasakit siya. Subalit yung anghel Gabriel ay inutusan uli ng Diyos. Sabi dito, sa 8:16, ipaunawa mo sa taong ito ang pangitain. Kaya't isalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Ito nagkikwento na yung anghel kay Daniel. 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at iyong banal na lungsod. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito ay muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan at siya ay gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo at sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang alay at handog. Ibig sabihin mga kapatid, mula 457 BC hanggang 408 BC, umaabot ito ng 7 weeks natapos o nakumpleto yung Jerusalem. Yun ay 49 years. Kaya nga sabi ni Kristo, itatayo muli ang templo sa loob ng 3 araw. Sabi ng mga Parisiyo, hindi mo ba alam na mahigit 40 years bago tayo yung Jerusalem? Kaya tama-tama, mula 457 BC hanggang 408 BC ay 49 years na kumpleto na itayo yung Jerusalem na may templo. At mula naman sa taong yon ay mayroong binabanggit dito sa ating binasa na 62 weeks magkakaroon ng paghahandog, sacrificial, yung pag-aalay. Sabi dito 62 weeks ginanap itong paghandog, yung tupa na susunugin. At sabi dito sa binasa natin, pagkatapos ng 62 weeks ay darating ang Mesiyas, ma-anoint, papahiran. Ibig sabihin ng anointed ay sa Hebrew ay Messiah, sa Greek ay Kristo. Kaya't si Kristo ay sabi niya, ako'y pinahiran ng Diyos, ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahirap. Si Kristo mismo ang nagkumpirma na siya ang tinutukoy na darating na Mesiyas na ma-anoint. At sa kalahati ng 1 linggo
ang hain ay matitigil. Namatay si Kristo sa krus mula 27 AD hanggang 31 AD, tatlo at kalahating taon, natigil ang handog at napunit ang tabing, at si Kristo yung kaganapan ng handog. At mula kay Kristo hanggang kay Esteban, 3.5 years, si Esteban ay binato. Ibig sabihin, tinatakan ng mga Hudyo ang kanilang pagtanggi sa Ebanghelyo. At sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, dito lang kayo mangaral sa mga Hudyo, huwag kayong pupunta sa mga Hintil. Subalit nung tinanggihan na ng mga Hudyo, kanilang dinala ang Ebanghelyo sa mga Hintil. Maliwanag mga kapatid na ang 70 weeks o 490 years ay para lamang sa mga Hudyo. Kaya't kung may lilitaw na aral na ito ay hindi pa tapos, ito po ay maling doktrina. Sabi ni Pablo, 1 Corinto 3:10, ang ilang mga tapat na tagapagtayo sa tunay na saligan ay nalito at nahadlangan, habang ang mga basura ng maling doktrina ay nakaharang sa gawain, gaya ng kanilang pagharang sa gumagawa ng mga pader ng Jerusalem noon. Kaya't kung mayroong aral na lalabas na ang 70 weeks ay hindi pa tapos at ito'y para sa mga Hintil, ito'y basura at maling doktrina ayon kay Pablo. Dahil binabanggit dito sa Daniel 9:25, ang 70 weeks ay para lamang sa iyong bayan. Sinong kausap? Si Daniel. Sino ang bayan ni Daniel? Mga Hudyo. Yun. Yung 490 years ay napapalob lamang, kaya ito ay itinakda para lamang sa mga Hudyo. Kaya maling aral ang lumilitaw ngayon na ito'y hindi pa tapos at ito'y para sa mga Hintil. Kita nyo, yung maling doktrina ay inilagay sa doktrina ng Diyos. Ang 70 weeks ay para sa mga Hudyo. Kapag may aral na para sa Hintil, mali na yon. Okay. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Winnie ng Baptist. Your time start now, bro. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga viewers, Mr. Moderator, and then sa aking kagalang-galang na kaibigan, si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Sa inyong lahat yan, magandang gabi. Thank you. First question, Brother Ruben. May binanggit kayo na dalawang set ng teksto. One is Daniel 8:14 at may kalawa is Daniel 9 verse 24 to 27. Tama ba? Tama? Tama. Okay. And Daniel 8:14 speaks of the 2,300 years, correct? Yes po. Okay. And Daniel 9:24 to 27 speaks of the 70 weeks, prophetic weeks, correct? Yes. Correct? Correct. Yes. Sinabi mo kanina na ang 70 weeks, prophetic weeks, ay inihiwalay sa 2,300 years na makikita sa Daniel 8:14, correct? Correct. Okay. Now, ang tanong ko sa inyo is, saan ba inihiwalay ang 70 weeks? Assuming without admitting that 70 weeks is part of the 2,300. Okay? Saan ba nakalagay yung 70 weeks na yan? Sa unahan, sa gitna, sa hulihan? Sa unahan po. Mula 457 BC hanggang 34 AD. So, ibig mo sabihin, kung ang 70 weeks is equivalent to 490 years,
Yes po. So what you are saying now is that the 490 years is the first, or the first 490 years prophetic is the first portion of 2,300 years, correct? Correct. Correct? Yes. Pwede ka bang makabigay ng isang talata na nagpapatunay na ang 70 weeks or the 490 years ay makikita sa unahan ng 2,300 prophetic years? Yes po. Daniel 9:25. Basa. Sabi dito, Pwede mabasa yung Daniel 9:25? okay. Basahin ko po. Yes. Sabi dito, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Ang binabanggit po dito ay utos ni Artaxerxes. Mapinahil ng prinsipe, magiging 7 sanglinggo, 70 weeks. Next question, bro. At 62 sanglinggo. 70 weeks. Alright. Tinutukoy. Okay. Now, there was a mention of 70 weeks sa verse 25. But I can see, hindi ko makita yung connection sa 70 weeks, sa 2,300 years. Pakilinaw nga, Mr. Speaker, kung saan ba dyan nakalagay sa binasa mong verse 25 na nasabi na ang 490 years or the 70 weeks is in the first portion of the 2,300 weeks. Okay. Basa. Sabi dito, itinakda, sabi dito, iniwalay. Yung po ibig sabihin ng itinakda, iniwalay. Ibig sabihin, saan iniwalay? Dito po sa 2,300 years na unang naitala sa Daniel 8:14. Magkakaugnay po. Okay, next question. Sinabi mo iniwalay. Pero ang tanong ko sa inyo is, saang banda ng 2,300 years inihiwalay ang 490 years? So sabi niyo sa verse 25. Sa verse 25 makikita. Kaya tinatanong kita, saan dyan nakatalaga ang connection ng 490 years na inihiwalay sa 2,300 years na makikita sa Daniel 8:14? Kasi napakalayo eh. Yes po, binabanggit yan na sabi dito, itong ay yung talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Yun. Binabanggit na dito sa kasunod yung 7 sanlinggo, 62 weeks at saka yung 1 week. Hanggang dito po sa 26. Next question. Binanggit mo bago lamang yung Petsa 457 BC, correct? Yes po. At yan ay sa panahon ni Haring Artaxerxes ng Persia. Tama ba ako? Tama. Okay. At pinahiwatig niyo na ang 457 BC ay ang starting point ng 490 years, correct? Yes. At ipinahiwatig niyo rin na ang 457 BC, with the starting point of 490 years, is also the starting point of 2,300 years in Daniel 8:14. Tama? Tama. Pareho. Tama? Okay. So, mayroon ba kayong isang prophetic, I believe, sa hermeneutic rules na nagsasabi na ang isang propesiya ay ini-introduce ng mga nauunang propesiya. Mayroon ba kayong prophetic support na talata na nagsuporta na ang 457 BC o ang kautusan ni Artaxerxes ang siyang starting point ng 490 years or 70 prophetic weeks? Yes, meron po. Basahin ko po. Sige. Leviticus 25 verse 8. Sabi dito, at bibilang ka ng 7 sabat ng taon, makapitong taon, at magiging sa iyo ngay mga araw ng sabat na mga taon. Sa mga tuwid bagay, 49 na taon, 49 years. Mula 457 BC hanggang 408, 49 Alright. years, 7 weeks. Sige. Gusto ko sana makita yung maliwanag na
kasagutan. Time na. Next question. Time na. time. 7 minutes time. Ayan. So, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating second speaker. At shoutout pala sa ating nasa live. Nandyan si Boyet Benny. Mahina daw yung net niya. Ayan. Kay Avila Leonard, sabi niya sa moderator ako. Mahusay. Shoutout din kay Alfred Esparcia. Shoutout naman. Ayan. Kay Pastor Baler, ang tanong ko kung kamag-anak sila. Ayan. Shoutout din kay Rekedman, watching from Qatar. Shoutout din kay Alfred Esparcia. Kay Don Puerto. Magandang bakbakan ulit. Good luck to both gentlemen. Shoutout din kay Pastor Baler. Good evening, Sis Grace Barrios. Love you with the love of the Lord. Ayan, shoutout din kay Esther Marasigan, kay Daylin Tan. Poros Peke daw. Shoutout din dito kay okay, so dako tayo sa first presentation din ng ating second speaker, Brother Winnie. Your time start now. Magandang gabi muli sa inyo lahat, Mr. Moderator, at saka kay kaibigan nating Ruben, at saka ating mga tagapakinig and viewers diyan, both sa sekta ng Seventh-day Adventist at of course sa iba't ibang sekta diyan, including my religious affiliation, which is the Baptist denomination. Okay. Maliwanag ang aming proposition na pinag-usapan na ang 70 prophetic weeks ay naganap. I was expecting again that si kaibigan Ruben ay talaga ng mga ebidensya na talagang naganap 70 weeks sa panahon ng sinasabi niyang Bisaya na si Ginoong Hesukristo. I believe on context. Ako naniniwala, Mr. Moderator, at sa aking kagalang-galang na opponent, na ang liabi o ang susi sa pag-unaw ng anumang talata ay ang pagkuha ng tamang konteksto. Kasi pag hindi natin nakita o nakuha ang tamang konteksto, malamang pupunta tayo sa kawalan. Nagbanggit o binanggit ng aking opponent ang dalawang teksto, Daniel 8:14 and then Daniel 9:24 to 27. Without regarding the proper contexting, hindi niya kinuha ang tamang konteksto ng bawat talata na kanyang ibinigay. In other words, he was so reckless in connecting Daniel 8:14 to Daniel 9:24, Daniel 9 verse 24 to 27 without showing first. Hindi niya ipinakita muna ang koneksyon ng konteksto ng dalawang talata na kanyang ibinigay. Daniel 8:14, actually it is not only 8:14 kasi ang problema sa ating mga kaibigan, particularly yung gumagamit ng Daniel 8:14 is, ito lang, basahin lang nila Daniel 8:14, tapos wala na. Until 2,300 days then the sanctuary is cleansed. Tapos na. Hindi na nila tinignan yung mga kaganapan sa itaas sa verse 1, verse 2, verse 3. And then the following verses before or the preceding verses before 8:14. Okay? Ito lang yung nabasa nila. Daniel 8:14 unto 2,300 days and the sanctuary shall be cleansed. Tapos. And then mag-connect sila, lulundag sila sa Daniel 9:24 verse 24 to 27. So, nabanggitin nila yung 70 weeks and then they will come up, no? They will parachute sa conclusion na ang 490 years ay nasa unahang bahagi ng 2,300 days. Pero mali yan, kaibigan, no? With due respect sa ating mga theologians diyan na nag-aaral also, no, na nag-study ng 70 weeks with due respect. I hope that you also agree with me na dapat kunin natin ang tamang konteksto para ating matagpi-tagpi ng wasto ang relasyon, ang koneksyon ng bawat teksto. Daniel chapter 8 speaks of the two empires, the succession of the two empires. Klaro yan sa Daniel 8, from Medo-Persia to Greece.
ang pangitain tungkol sa karnero, which was represented by the Medo-Persia and Greece, o ang kambing representing Greece. Klarong-klaro yan. Kung pupunta kayo sa verse 10, 11, 12, 13, makikita mo dyan, Brad Ruben, ang malinaw na pag-uusap ng dalawang anghel, ng dalawang banal. Ang kanilang pinag-uusapan dyan ay ang pagyurak sa sanktuaryo at ang pagpatigil ng hain sa loob ng sanktuaryo. Ang sabi ng isang banal, hanggang kailan? Hanggang kailan? Ang kanilang pinag-uusapan ay ang gumawa ng pagyurak at ang gumawa ng pagpatigil ng hain sa sanktuaryo na ipinahayag sa pangitain ang isang maliit na sungay na nag-ugat o nagmula sa isa sa apat na sungay na nagmula sa kambing. At we know, nakita natin, nalaman natin na ang kambing na yan ay ang Greece. Ayon sa pagpaliwanag ng anghel sa pangitain. So therefore, ergo, kung panahon ang ating titingnan, ang tamang timeline ng Daniel 8:14 ay nangyari sa kapanahunan ng Greece. Sabi nyo last time, Roma. Alright, even assuming Rome, malayo pa rin. Alright? Malayo pa rin. Now, second, so dyan pa lamang muna, kaibigan Ruben, medyo may problema na kayo dyan kasi hindi nyo nakita yung tamang konteksto. Number 2, you mentioned Daniel 9 verses 24 to 27. At sabi nyo, itinalaga yung 490 years sa unahan ng 2,300. Kumuha ng ganyang pag-iisip. Kasi hindi makita sa koneksyon ng mga teksto ang kahalagahan ng 70 weeks sa 2,300 years. Alright? Now, sinabi niyo na 457 BC ang simula ng 490 years. Alright? And then, tinanong kita kung anong prophetic proof or support ang maibigay niyo. Ang ibinigay niyo is Leviticus 25, which is very, 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 very far. Malayo talaga. Okay? Kung inyo lang nakita o nabasa ang mga nauunang propesya, I just want you to open Isaiah 44, verse 28. Makita mo diyan ang, si Propeta Isaiah was living 2,000 years before the time of Daniel. So, alam siguro yan ang mga nag-aaral natin. 2,000 years or 2 centuries even before, there was already a prophecy through Prophet Isaiah na ang Diyos ay gagamit ng isang tao na nagngangalang Ciro na siyang kaniyang i-anoint at gagamitin upang ipatayo muli ang Jerusalem. That was uttered by way of prophecy 2 centuries even before the time of Daniel. To make it more, or to make it clearer rather, Isaiah 44 verse 28, pupunta kayo sa 45, makikita nyo dyan ang suporta o ano ang confirmation sa sinabi sa verse or sa chapter 44 of Isaiah. Now, kung inyong titingnan ang Ezra chapter 1 verses 1 and 2, makikita nyo dyan ang connection ng sinasabi sa Isaiah 44, 28, and then Isaiah 45. Sinasabi dyan sa Ezra 1 verses 1 and 2 kung sino ang gumanap sa propesiya ni Propeta Isaiah 2,000 years ago. And the verse is very, very clear. It was the man naming Cyrus. Okay? Yan ang propesiya at ang kaganapan ng propesiya. Alright. Lulundag tayo sa simula ng 70 weeks. Ang sabi niyo is 457 BC. Okay.
tinanong kita kung kaninong panahon yan ang 457 BC na sinasabi niyo na ang simula ng 490 years. Ang sabi niyo is what? Is King Artaxerxes. Okay. Now, kung titingnan niyo at balikan niyo, kaibigan Ruben, ang literal na sinasabi ng verse 25, kung ano ang hudyat ng pagsimula ng 70 weeks, maliwanag yan. Napakaliwanag, kagaya ng sikat ng araw. Kung ano ang hudyat ng pagsimula ng 70 weeks. Verse 25 tells us that it is from the coming out of the decree to rebuild and restore Jerusalem. Ang paglabas ng utos na isauli at ipatayo muli ang Jerusalem. Of course, we know there were 3 kings, Persian kings. 1, Cyrus. Next, Darius. Next, we have Xerxes or Artaxerxes. Pero isa lang ang nagpalabas ng utos diyan sa kanila. Okay, kindly review. I-review nyo ang Daniel chapter 9 down verses 1 to the last verse. I-review nyo. Okay? Isa lang ang nagpalabas ng utos diyan. Time. So, Alright, dyan thank you. natatapos ang first stand ng ating second speaker, mga kapatid. At dako tayo sa ating 7-minute na first cross ng ating first speaker sa second speaker. So, Brother Ruben, 7 minutes para sa'yo. Your time start now. Unang tanong, attorney. Hindi po. Okay lang. Brother lang po. Brother Staris, kasasabi nyo lang po na isa lang yung inutusan ng Diyos na magtayo ng, yung nagutos na magtayo ng Jerusalem, si Cyrus. Tama po ba? Yes. Sabi po dito sa Isra 6 verse 11 to 14, sabi dito, akong si Artaxerxes na hari ng mga hari, kay Ezra na saserdote na kalihim ng kautusan ng Diyos ng langit, ay nagbibigay ng utos na muling itayo ang Juda at Jerusalem. Ang tanong, aminin niyo po ba na nagkamali kayo sa sinabi niyong nauna na si Cyrus lang yung tanging inutusan? Hindi ako nagkamali. Ikaw, kaibigan Ruben, ang nagkamali sa pagkaintindi ng talata. Alright? Kasi, hindi nyo tiningnan yan ang kabuuan ng Ezra 6, 11 to 14. Makikita nyo dyan na ang iniutos ni Haring Artaxerxes was a repetition or inikoya lamang yung utos na ipinalabas ni Ciro. Next question. Sunod na tanong, alam niyo po ba na magkaiba yung utos ni Cyrus at ni Artaxerxes? Alam niyo po ba? Yes, alam ko. Alam ko. Ang utos ni Ciro ay at pagpabalik, pagsauli at pagpatayo ng Jerusalem. Ang utos ni Artaxerxes ay ang pagpabakod lamang kasi natapos na ang syudad at ang templo sa panahon ni Haring Dario. Next question. Okay. Ang kasasabi niyo lang ngayon na yung utos ni Haring Cyrus ay itayo yung Jerusalem. Alin po bang tama? Itayo yung templo o itayo yung Jerusalem? Dalawa ang utos diyan. Isauli at ipatayo muli ang Jerusalem. Ang isauli diyan, kung inyong naintindihan, ay yung mga ninakaw na mga kagamitan. Gold, yung mga gold treasures na ninakaw ni Nebukadnezar at dinala doon sa Babylonia. Yun ang isauli. Next question. Okay. Sabi dito sa Isra 6 verse 2 and 3, ang utos ni Cyrus ay itayo yung templo at maghukay ng mga pundasyon. Sabi naman sa Isra 6:11 to 13, ang utos ni Artaxerxes ay itayo yung mga lansangan, i-rebuild
yung buong Jerusalem. So ano question niya? Magkaiba ang binabanggit ng Biblia at yung binabanggit nyo. Hindi Sabi mo. magkaiba. Hindi magkaiba, kaibigan Ruben. Medyo taliwas lamang yung pagkaintindi ninyo. Right? Kung inyong balikan, Jeremiah 25 to 27, may promisa diyan ng Diyos. Okay? Pagkatapos na nawasak yung first temple. Alright? Gaganap ang pagpatayo ng Jerusalem starting, it would start from the rebuilding of the temple. Kasi hindi maganap yung next question. Kailan nangyari o kailan nag-umpisa ang pagtatayo ng templo? As you said, ang pagpatayo ng templo is yung makita ninyo diyan ang starting point stated under or verse 25 mula sa paglabas ng utos. So, sumasang-ayon na kayo, Brother Winnie, na tama yung tindig ko kanina na mula sa paglabas ng utos. Kababanggit nyo lang ngayon. Yes, mula sa paglabas ng utos. Pero kaninong utos? Hindi utos ni Artaxerxes. Kasi walang utos si Artaxerxes na isauli at ipatayo muli ang Jerusalem. Ang tanging utos or decree ni Artaxerxes ay ang pagpabakod ng Jerusalem at pagpabalik ng mga Israelita doon na mananahan na sila. Yung pagpatayo ng Jerusalem. Okay, next question. Sunod na tanong, sure kayo, Brother Estaris, na hindi inutos ni Artaxerxes yung complete na pagre-rebuild ng Jerusalem? Pwede nyo ma-review yan, Brother Ruben, starting sa Isra 6 and 7. Pwede nyo ma-review yan. Kasi ang utos ay nagmula sa kay Ciro at ang the same decree ang ginamit ni Dario sa pagpapatayo aktwal ng Jerusalem. Ngunit walang bakod. It was only at the time of Artaxerxes through Isra na ang Next bakod ay nilagay. Next question. Sunod na tanong, sangayon po ba kayo dito sa sinasabi ni King Artaxerxes na siya ay sinugo ng Diyos na i-rebuild kumpleto ang New Jerusalem, ay ang Jerusalem? Yes, kasi tatlo sila, hindi lamang siya. Tatlo sila ang isinugo. The three of them were instrumentals in the rebuilding of Jerusalem. Cyrus was the one who issued the decree. Dario was the one who issued the actual construction of Jerusalem. And Artaxerxes was the one who issued the decree for the construction of the wall of Jerusalem. Next question. Okay. Sunod na tanong, yung decree, sabi dito to determine Daniel 9:24, sabi dito 70 weeks are determined upon thy people. Ano pong pagkaintindi niyo sa determined, yung iniwalay sa Tagalog? Mr. Speaker, I am the negative speaker here, no? Hindi ko gusto what do you call that? Mag-iba yung posisyon natin. I am not in the position of proving something here. Next question. Kanina po sabi niyo ay wala akong napresenta kung saan Time. Okay. Okay, so running time yan mga kapatid, at dyan natatapos ang first part ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross. Shoutout muna sa ating mga nasa live, kay Avila Leonard, sabi niya kawawa naman si Bro Winnie Estaris, hindi naunawaan ang binabasa niya. Yes, ginamit ng Diyos si Haring Ciro para matapos ang Babylonian Empire ayon sa propesiya ni Daniel kay Haring Nabucodonosor na pagbangon ng mga kaharian, pero hindi literal na sinabi hindi literal na sinabi ng banal na kasulatan na kay Haring Ciro magsisimula ang bilang ng propesiya. Mahaba siya. Shoutout sa iyo, Bro Avila. Shoutout din kay Abdul Leonard. Dinideny mo. Ayan, shoutout din kay Juan Kapangpangan, gandang gabi po. Shoutout kay Grace Barrios, dyan daw sa Benguet, shoutout sa inyo dyan. At
Okay. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal stage. Ulit, mauna dito si Brother Ruben sa topic na 70 weeks of Daniel. 10 minutes bro, rebuttal. Your time start now. Okay, thank you po. Thank you. Ako po ay natutuwa sa ating negative, sa ating katunggali. Hindi niya na unawaan ang prophecy. Alam niyo po mga kapatid, mahirap na prophecy itong 70 weeks at ang 2,300 years. Mahirap na prophecy ito. At mga theologian lamang ang nakakaunawa dito. Subalit, sa tulong ng Panginoon, atin itong pinag-aaralan gamit ang mga scriptures mula sa mga bihasa, mga dalubhasa, at atin itong naipapaunawa ng maayos. Ganito yan, mga kapatid. Hindi na natin masyadong sasagasan ng ating negative at friend naman natin to. Sabi dito nagsimula talaga ito sa dito sa Daniel 8:14. Diyan nagsimula yan para makuha natin yung tamang pagkaunawa. Sabi sa Daniel 8:14, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,000 at 3 hapon na tumaga kung magkagaya malilinis ang santuaryo. Nung iniisip ito ni Daniel, talagang naguluhan siya. Nagkasakit siya ng ilang araw at hindi niya maintindihan ito. Yung anghel na nagsabi sa kanya nito ay muling kinausap ng Diyos. Sabi ng Diyos, ipaunawa mo kay Daniel ang pangitain. Kaya't nung bumalik yung si Gabriel galing sa pagdidipinsa doon sa Gresya, dahil ang Medo-Persia ay sasalakay ng Gresya, hinahalangan ngayon ito ni Gabriel na wag munang salakayin ang Persia dahil naroon pa yung mga Israelite hindi pa nakakabalik sa Jerusalem, mapapatay sila. Ngayon dumating yung anghel, sabi kay Daniel sa 24, sabi dito, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain, ang panghuhula upang pahiran ang kabanal-banalan. Yan. 70 linggo ang itinakda. Ang ibang salin ng itinakda, inihiwalay. Gamit tayo ng mga kapatid. Gamit tayo ng mga scholar, sabi dito. The Chaldean-Rabbinic Dictionary of Eustachius defines the Hebrew word for determined, that is insedit, ibig sabihin to cut away, to cut off, yan, o ihiwalay. Pag sinabing ihiwalay, yung Daniel 8:14, 2,300 years, binabanggit mula 457 BC to 1844, tamang-tama 2,300 years. Ngayon magka-off tayo ng 70 weeks. 70 weeks is 490 years. Magka-cut off. Yan. Ayon sa Pasya, 70 linggong ipinasya. Binigyan sila ng palugit na 70 weeks o 490 years. Kailangan makabalik sila sa Jerusalem, magkaroon ng pag-aalay, paghahandog, magkaroon ng pagsamba-sabat, hanggang sa dumating ang Mesiyas. Yun. Hanggang sa tapusin ng Mesiyas yung pag-aalay, napako siya sa krus. O sabi ni Kristo, huwag muna kayong mangangaral sa mga hintil, dito muna sa Israel. Nangaral sila, Israel lang. Subalit dumating ang araw na kanilang tinanggihan ang ebanghelyo. Hindi nila tinanggap si Kristo, pinapako nila. Hanggang sa dumating itong si Esteban, pinatay nila, binato. Doon nila tinatakan na ayaw nila sa ebanghelyo.
Kaya't ang Ebanghelyo dinala sa mga hentil. Yun. Mula 457 BC to 34 AD, tamang-tama 70 weeks or 490 years. Ito tinatanong ito noon ni Pastor Sustinto. Ilang taon pag pininta? 490 pa rin. Dahil nagsimula magkabisa ang utos nung dumating si Ezra sa Jerusalem noong bandang October. Ano yun? Taglagas. Mula 457 BC Taglagas hanggang 34 AD. Hanggang 34 AD Taglagas. Tamang-tama. 490 years. Halimbawa, yung birthday ni Brother Russia. O, anong taong ka pinanganak? 1970. Pagkikintahin hanggang sa 2003, ilang taon ka na? O, 51. Kailan ka magpi-51? O, sa December. Yan ang ibig sabihin ng pagbibilang. May tinatawag dyan eh. May tinatawag na pagbibilang, nakakalimutan lang na pinabi ko. Ito ang maliwanag mga kapatid. Ang 70 weeks o 490 years ay naganap na at tapos na. Mula kay Artaxerxes hanggang sa makumpleto yung wall ng Jerusalem, 49 years. Mula nang matapos ang wall hanggang sa mabautismuhan si Kristo, 62 weeks. Nagkaroon ng sabat, pagsasabat dyan, paghahandog. Sabi dito sa Daniel 9:25 hanggang 27, tatapusin yung pag-aalay. Tinapos ni Kristo dahil si Kristo yung alay. Nagtagpo yung simbolo at sinisimboluhan doon sa cross. Yun. Pagkatapos, sabi pa dito, wawakasan ang paghandog, kaya tinapos na. Pagkatapos niyan, wawasakin yung banal na dako. AD 70, nung sinalakay ni Titus yung Jerusalem, nawasak. Sabi ni Kristo, walang tatayong haligi dyan, mawawasak yan. Kaya natupad yung hula, mawawasak yung banal na bayan. Kaya't yung binabanggit na yung santuaryo na malilinis sa langit yon. Pagdating natin, 457 BC to 34 AD, 490 years. Ngayon may natitira pang 1,810 years. Kaya mula 34 AD hanggang 1844, tamang-tama, 2,300 years. Tapos na po. Di ko narinig. Meron pa. Kaya maliwanag na ang ating tinatayuan na 70 weeks na prophecy tapos na, naganap na. Kaya dito tayo sa natitirang 1,810 years para naman sa mga hentil. Yun. 70 weeks para sa mga Hudyo. Ito naman 1,810 para sa mga hentil. Okay, thank you. Okay. Papaliwanag pa natin. Ang pag sinabing ihiwalay, to determine, to cut off, yung maliit na porsyon, ihiwalay sa malaking porsyon, yun ang 70 weeks. Inihiwalay sa 2,300 years, yung 70 weeks. Kaya't naganap na, tapos na yun. Kaya maliwanag na yung ating tinitindigan na paksa ay napatunayan natin na tapos na. Yung aral na yung 70 weeks ay hindi pa tapos. Sabi ni Pablo, basurang aral yun. Hadlang yun sa pag-unlad ng Kristyanismo. Sabi ni Pablo. Kaya't yung maling aral ay hindi pwedeng ipatong doon sa tamang aral. Magkakapunta talaga yan.
At ayon kanina sa ating pag-uusisa sa ating negative, sumang-ayon si Brother Winnie na tama ang ating tinitindigan, tama ang ating kalkulasyon, at tama ang ating paliwanag. Narinig natin yan kanina, sumang-ayon siya. Kaya hindi na natin masyadong gigibain dahil sumang-ayon na eh. Yun. Okay, so dako tayo sa rebuttal second cross. Brother Winnie ng Baptist, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Brother Russia, before ako mag-start ng ating rebuttal, just to check lang, masyadong maingay dito sa akin. Is my audio still audible? Okay naman, okay. Actually, Okay lang ba? Masyadong maingay dito sa akin ngayon. Pero Okay lang. nandidinig kami na Alright. lang, pero sige lang. Umulan kasi. 7 minutes, bro. Alright, pwede na? Yes, bro. Malinaw. Okay. Atin sa usapin tungkol sa 72 weeks. For the information ng lahat, itong tindig ng ating mga kaibigan ng Seventh-day Adventist, believing that the 2,300 days sa Daniel 8:14 ay nagsimula sa 457 BC, which is at the same time the start ng 490 years sa Daniel 9:25 to 27. Itong aral na ito is not a popular one. Hindi ito popular na aral. Only the Seventh-day Adventist lang ang may ganitong aral. Sa lahat ng denominasyon na ating pwedeng tanungan, sila lang ang may ganitong aral. So, hindi naman natin sabihin na lisa ito. But I still believe on the numbers. Yung karamihan ay iba ang kanilang pananaw sa starting point ng 70 years or 70 weeks or either 2,300 days. Ito ay ang formula na kanilang Time stop muna, hiniram. time stop muna. Bro Winnie, magtatanong ka, bro. What? Hindi ko marinig, Brother Russia, masyadong maingay dito. Bro, magtatanong ka, bro. Magtatanong. Sorry. Hindi ko masyadong maingay. Ikaw nga, bro Ruben, sabihin mo. Yes, oo. Ano po, magtatanong po kayo. I cannot hear you by now. Hindi ko kayo marinig. Although, siguro marinig nyo ako diyan. Pero I cannot hear you. Masyadong maingay dun sa itaas. Yes, bro. Magtatanong kayo dapat ngayon, bro. Magtatanong kayo ngayon, bro. Question po, question. Alright. Okay. Now, sige. Sorry lang mga brother kasi hindi ko masyado nakuha yung flow ng ating debate. Masyadong maingay dito. So can you give me the first 7-minute na interrogation? Sige. Okay, so Alright. 7 minutes. With your Okay. apology, I apologize sa lahat kasi masyadong maingay dito. Ang aking pag-iintindi is mag-interrogate ako kay Brother Rubin for 7 minutes. Am I right? Yes. Okay. Now, Brother Ruben, balik tayo sa sinasabi ninyong timeline ng Daniel 8:14. Alright. Now, sinasabi niyo na ang 70 weeks or 490 years ay ang nasa unahang bahagi ng 2,300 days or 2,300 years sa Daniel 8:14, correct? Yes. Alright? Okay. So, ibig sabihin, ang starting point or ang timeline ng Daniel 8:14, ang starting point ng Daniel 8:14 ay the same o pareho din ng starting point ng Daniel 9:24 to 27 or the 490 years. Tama? Yes po, tama. Alright. Now, are you standing on that proposition na pareho ang kanilang starting point? Yes. Sigurado, Brother Ruben? Alright, kanina sinabi niyo na ang Daniel 8:14, ang personal or ang mayor na karakter dyan ay ang little horn. Alright? And in our previous debate, sang-ayon kayo na ang little horn ay naganap ang kaniyang pagnanalasa sa templo sa dakong banal ay sa kapanahunan ng Grisya. Although binigyan nyo ng ikog o buntot
na kung ang little horn ay namumuhay sa kapanahunan, whether it was on the reign of Greece or Rome. Now, kung idugtong natin ang 490 years, and you're saying that the 490 years starting point happened on the decree of King Artaxerxes, the Persian, hindi nyo ba nakita yung diferensya? Mas nauna yata ang Persya kaysa Grisya. Alright? So hindi, dito kayo nagkamali. Talaga eh. Sabihin nyo na lamang na kawawa yung pangunawa namin, pero ito ang kawawa eh. Now, tingnan nyo ha, kung ang Persya ay nauna, dapat ang konteksto ng Bro Winnie. timeline din ng Persya. Bro Winnie, Pero tanong bro. admitted nyo eh. Sorry. Do I still have the time? Yes bro, yes bro. Pero gusto ko sana bro, hindi nyo masyadong habaan yung premise nyo at magtanong kayo bro ba? Bro Winnie. Sorry talaga, Brother Rasha, medyo sobrang ingay na dito. Medyo, I do have the difficulty in communicating with you now. Okay, so ganito. Hello, mic test. Teka. Hello, malinaw ba? At least nadidinig? Yes, malinaw. Okay. Ang ano bro, And then at the same time, pag nag-instruction kayo dyan, hindi ko rin Kaya makukuha. nga eh. It's so noisy inside. ang ano ko lang bro, kung naiintindihan nyo ako, ngayon, kung naiintindihan nyo, sana wag nyo masyadong habaan yung premises at doon lang sa direct tanong as much as possible ba, kung maaari. Sige. So, proceed Okay lang. bro sa tanong. Kasi hinahabaan ko kasi dahil hindi kita maririnig. Okay, Hindi ko okay. rin maririnig si Brother Ruben as if I am talking to nowhere. Okay, No? okay. So medyo pasensya na lamang sa ating mga Sige. sa ating mga kaibigan. Alright. Proceed bro. Maybe the next time siguro pag maganda-ganda na yung panahon. Studio so natin. Magi ang tanong natin. So hindi ba ninyo nakita yung difference ng time element sa kapanahunan ng Little Horn, which was during the time of Greece, at sa kapanahunan ni Artaxerxes, which was at the time sa Persia? Ruben? Brother Ruben? Ano po yun? Labas na po sa topic yun. Labas na po yung Little Horn. Ang ano po natin yung 70 weeks. Hindi pa po, wala pang Little Horn dyan sa 70 weeks. Wala po. I don't know if I get you right, no? Okay? So maybe Next question. sasagot ako sa iyo, pero maybe iba yung maisagot ko kasi hindi ko kayo narinig. No? Now, I do believe on context. Ang context, ang timeline ng Daniel 8:14, kung nakita ninyo, is the little horn. Now, tinatanong kita, saan namumuhay o sa anong panahon nangyari ang pananalasa ng little horn? So- Objection po, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Okay, anong objection bro? Labas po sa topic yung Little Horn. Hindi pa siya papasok doon sa 70 weeks. Okay. Malayo pa mo yan doon. Malayo. Okay, so meron Kaya kang counter counter objection doon? objection na Mr. Moderator. Sige. Kasi, binanggit kong little horn kasi dahil ang ating proposition is Daniel 9:24 to 27. But he included Daniel 8:14. So connected yan ang little horn sa Daniel 8:14. Kung ibig niya i-connect ang 8:14 sa Daniel 9:25, so dapat makita yung context ng 8:14. Okay. So, ganito yung ating decision sa objection bro. Bro Ruben, I see as a valid question yung tinatanong. However, pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds or in the next question mo kung anong dahilan mo kung hindi mo sasagutin yung 20 seconds niya 20 seconds doon ba sa letter horn na tanong. So anong gagawin mo bro Robert? 10 seconds po. Sige, sagot ka bro. Okay. Ang Little Horn ay labas yan sa prophecy. Hindi yan, iba lang yung binabanggit ng anghel doon kay Daniel. Yung ikakat yung 70 weeks. Doon tayo sa binabanggit Next ng question. anghel. Okay.
So, labas sa parapisi pero another counter objection niya, Mr. Moderator, kasi ginagamit niya na suporta yung 814. So, hindi niya dapat gawin yan or sabihin na labas sa propesya. Alright, may I proceed to the next question, Mr. Moderator? Okay. So, doon sa ano bro, objection mo patungkol doon, siguro i-ano mo na lang sa presentation mo ba kung ano yung na-observe Yes, mo. yes. Pero dito talaga Oo. tanong at sagot lang muna. So, proceed ka bro sa tanong bro. Alright. May I have the pleasure for the next question? Yes, proceed. Okay. Now, maliwanag yung sinasabi sa verse 25 ng Daniel 8:14. Daniel 9:24 to 27. Sa verse 25 tayo. Now, kaibigan Ruben, kung itong sinasabi ba sa verse 24 to 27, sigurado ka ba na ang tinatalakay o tinutukoy diyan ay ang Misaya na si Panginoong Jesucristo? Yes. Alright. Ano ang inyong ebidensya na tinutukoy diyan ay ang Panginoong Jesucristo? Sabi diyan, papahiran yung maano yung papahiran, maano yung Misayang ibig sabihin ng anointed, Misaya Okay. sa Alright, balik tayo sa Daniel 9 verse 25. Kailan dito darating? Kung ang verse 25 to 27 ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, kailan dito darating ang Misaya? Sinasabi diyan sa verse 25, unawain mo ito mula sa pagbigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Sang-ayon ka ba dyan? objection po, objection. Objection po, ang huling nabanggit po ng ating negative ay 7 linggo, hindi po. 62 weeks po. Pagkatapos ng unang 7 linggo at 62 linggo, Okay. saka lalabas yung Misaya, yung anointed one. Okay. So 62 weeks daw doon sa tanong. Negative, next question ka ba or magka-counter ka muna? Counter objection? Sige, Mr. sige. Moderator? Sige. Hindi binanggit na 62 weeks. Binanggit dyan hanggang sa o mula sa paglabas ng utos hanggang sa pagdating ng Misaya ay may 7 linggo. Okay. Kama. Mayroong kama. Hindi ya binasa ang kama or semicolon. Okay. Dumiretso sa kagad, walang traffic light Okay. Alright? Okay. Ano ba? Kailan ba darating? Ayun sa mabasa sa verse 25. Okay na bro. Ayun sa mabasa sa verse 25. Kailan darating ang Misaya? Okay na bro. So ganito yung ating decision ha. At again, hindi ako judge dito kung sino yung nagsisinungaling or nagsasabi ng totoo. However, I see valid question pa din. Either sasagutin ng kabilang panig kung paano niya sasagutin yan, 20 seconds, 10 seconds, or in the next question. So, anong gagawin mo, bro Robert? 10 seconds po. Sige bro, 10 seconds answer bro. Daniel 9:26, yun. At pagkatapos ng 62 linggo, yun. Next question. Maghihiwalay Next question ang- Next question. Alright. Next question. Hindi yan nasagot yung tanong kung kailan darating. Next question. Alright. Now, sa sinasabi diyan, balik tayo sa verse 24. Okay? Mayroong anim na ibinanggit yan na kung saan yung mga reasons kung bakit ibinigay yung 70 weeks na pangitain. Tanong, yan ba ay para sa mga Hintil o para sa mga Hudyo lamang? Sagot. Para sa mga Hudyo lamang, yung Alright. anim na reason ito, the purpose of the 70 weeks, to finish Okay. transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, Next question. to seal up vision. Next question. Okay, next question. So admitted yun na para sa mga Hudyo lamang. Okay? So na-breakdown natin ng 70 weeks, 7 weeks, 62 weeks, and then the last to the 70. Sinasabi nyo ba na lahat yan para sa mga Hudyo? Sagot. Yes, para sa mga Hudyo lang. Time.
Okay, so dyan natatapos ang ating 7 minutes na second cross ng ating second speaker sa first speaker. Siyempre, dako tayo sa kanyang rebuttal naman. Brother Winnie ng Baptist, 10 minutes para sa rebuttal. Your time start now. Rebuttal bro, 10 minutes. Bro Russia, Bro, rebuttal bro, 10 minutes bro. Nadidinig mo okay, ako? marinig mo pa ba ako? Yes bro, Okay ba? klarong-klaro kasi sa amin. Okay. Oo. Klarong-klaro ka sa Okay. amin bro. Oh, sige, sige. Medyo pagpasensya na lang ha, bara-bara na lang ito kasi hindi ko talaga kayo maririnig dyan. 10 minutes rebuttal. Alright. Yes bro. Now, ito yung nangyari sa ating kaibigan na si Brother Ben. Pilit niyang iniugnay yung 70 weeks or 490 years. Which is wrong kasi magkaiba yung mga context. Number one, iba ang context ng Daniel 8:14, iba din ang context ng Daniel 9. Sinabi ko o tinanong ko sa kanya kung anong ebidensya niya na ang 490 years ay doon sa unahan ng 2003. Nawala. O magkaiba ang kanilang timeline. Magkaiba ang kanilang timeline. Mas nauuna ang timeline ng Daniel 9 kaysa Daniel 8. Okay? The timeline of Daniel 8 as a reasoned out or as explained by the angel ay naganap sa kapanahunan ng paghahari ng Greece based on the identity of the little horn na siyang nanalasa at nanakop at nagyurak ng sanktuaryo ng mga Hudyo. On the other hand, ang kapanahunan ng Daniel 9:24 to 27 ay sa kapanahunan ng tatlong Persyang hari. Alright? Tatlong Persyang hari na siyang naging instrumento ng rebuilding of the temple, destroyed temple of Jerusalem. Alright, kung inyong sana makita yung pag-ugnay-ugnay ng mga timeline, ay makita nyo agad na hindi pwede sabihin na ang 490 years that happened ilagay nyo doon sa unahan ng 2,300 years sa Daniel 8:14 na nangyari sa panahon na ng Grisya. Diyan, mali na kaagad ang komputasyon ng ating mga kaibigang Seventh-day Adventist. Diyan pa lamang, hindi na kayo papasa sa tinatawag nating timelining. Alright, second, gamitin natin ang literal na mga terminolohiya base sa pinapahayag ng teksto. Verse 25, ano ang palatandaan ng simula ng 17 weeks? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Nang sinasabi diyan ay ang paglabas ng utos na isauli yung mga ninakaw at idinala doon sa Babylonia at ang pagpatayo ng templo or city or syudad ng Jerusalem. Okay? It was prophesied 2,000 years ago kung sino ang gagamitin ng Diyos. In fact, the name was prophesied. Ang pangalan ay Ciro. There was no mention of Artaxerxes. Walang propesiya na nagtuturo sa kay Artaxerxes, assuming that Artaxerxes really was the instrument of the coming out of the decree to restore and rebuild Jerusalem. Hindi malayo talaga sa konteksto yung posisyon ng ating mga kaibigan. Now, hindi nila nalaman o hindi nila napansin, sabi nila may tatlong utos. Yes, there were 3, but take note, actually, isa lang ang utos dyan na isauli at ipatayo muli ang Jerusalem. Okay? It was the decree of Cyrus which was not fulfilled. Hindi natuloy. Okay? When Darius continued, ang ginamit ni Darius na utos, citing the previous order or decree of Cyrus din. At nung sa panahon ni Artaxerxes, nung kaniyang iniutos na ipatayo ang mga pader ng Jerusalem, he cited also the previous decree of King Cyrus. Alright, maliwanag ang verse 25. Sabi daw,
paglabas, mula sa paglabas ng utos na isauli. Ang verse 25 ay hindi nagsasabi ng pagganap ng utos. Okay? Or pagkatapos ng utos. No. Very clear ang sinasabi categorically ng verse 25. Okay? The starting point of the 70 weeks as declared under verse 25 ay mula sa paglabas ng utos. At ang nagpalabas ng utos na yan as prophesied was Cyrus or King Cyrus. Si King Artaxerxes, in fact, ay walang utos dyan. Hindi nyo ma-ipresenta yan. Even you cite Ezra 6 or Ezra 7. Okay? Nagtataka nga ako sa mga kaibigan natin Tuloy lundag sila sa Ezra 6 at 7. Hindi muna nila tiningnan yung Ezra 1. Bakit kaya? Bakit hindi nyo tiningnan yung Ezra 1? Bakit lumundag kayo kaagad sa Ezra 6 at 7? Alright? Ezra 6 and 7 were just but restatements of the previous order given by King Cyrus in Ezra chapter 1 verses 1 and 2 as prophesied by Isaiah in 44 verse 28 and 45 verse 1 and 2. Very consistent ang propesya dyan Alright? Lastly, sinasabi ng ating mga kaibigan sa Seventh-day Adventist na tama ang kanilang computasyon. Alright? First and foremost, ang computation ay hindi kanila. Okay? Hindi sa kanila ang formula na yan. It was borrowed from William Miller na kanilang inadapt. Originally, ang computation or formulation na yan ay tumutumbok sa false prediction ni William Miller na darating ang Panginoon dito sa lupa. Yan ang tinutumbok ng formula na yan. Okay? I challenge our Seventh-day Adventist members or brothers and sisters to prove or give me a formulation na magpahayag na sa noong October 22, 1844, doon ang climax ng sinasabing 2,300 years without mentioning the formula or the computation of William Miller. Rest assured, aking tatanggapin kung kayo ay may maipakita diyan. Dahil ang formula na ginagamit ng ating mga kaibigan ay formula na para i-prove na darating si Kristo dito sa lupa noong noong 1843, hindi 1844. Originally, as was predicted and computed by William Miller, who masterminded that formula na hiniram, inadapt ng Seventh-day Adventist. Okay, meron pa ba akong time, Mr. Moderator? Okay. Now, sabi ng ating mga kaibigan, tanong ko kanina, how sure are you na ang verse 24 to 27 ay tumutukoy talaga sa kay Kristo? Alright? So, lumundag siya sa verse 26. Okay? Lumundag siya sa verse 26. Yung sinabi niya na after 62 weeks, then the anointed will be cut off. Something like that. Okay? Now, ang tanong ko sa kanya, si Kristo ba yan? Yung 24 to 27, si Kristo ba tinutukoy dyan? Alright? Yun ang dapat natin tingnan. Ano ba ang konteksto ng 24 to 27? Tumutukoy ba yan sa kay Kristo? Alright? Now, kung tingnan natin sa verse 27, may isang hari dyan na darating na siya magpapatigil ng paghahandog at siya rin ang gigiba ng templo. Question, kung si Kristo dyan ang tinutukoy, giniba ba ni Kristo ang templo? Sinasabi dyan na ang kanyang mga sundalo ay wawasak ng templo. Question, winasak ba ni Kristo ang templo? Alright? Pinatigil ba ni Kristo ang paghain sa templo? Kaya nga, medyo dahan-dahan tayo sa pag-analisa ng verse 24 up to 27. Admitted ng aking katunggali na ito ay tumutukoy sa mga Hudyo, hindi tumutukoy sa mga Hintil. Alright? And in fact, kung inyong mamarapatin, Mr. Moderator, alright, I would like to invite you sa Leviticus chapter 26 kung bakit may 490 years, bakit may 70 weeks. Dahil noong una,
ang ginagawa ng Diyos, kung patuloy na nagsasalangsang ang kanyang mga tauhan, ay ang ginawa ng Diyos ay binibigyan niya ng karagdagang parusa. Alright? Verse Jeremiah 25, Jeremiah 29 speaks of the 70 years of exile in Jerusalem. Na sana doon sila mamuhay at manumbalik sa Diyos. Ngunit anong ginawa ng mga Israelita doon pagdating sa Babylonia? Tuloy sila na nagsasalangsang. Alam ni Daniel ang gagawin ng Diyos. He will make it times 7. The 70 years will be converted into times 7, which is 490 years. Alright? During the time of Daniel, sa unang taon ng paghahari ni Dario the Mede, okay? Thank you. Sorry lang, hindi ko masyado kayo So, marinig. No? ganito, Sorry, mahirap isang sa... malaking pagpaumanin sa inyong lahat-lahat. Oo. Mahirap to, kapatid, kasi ikaw yung tatanungin. Ngayon, kung po pwede, kung kaya mong, baka mas maganda tanggalin mo yung headset mo ba? Baka mas malinaw kung walang headset. Parang naka-speaker lang. Paki-try nga. I-try mo. Hello, mic test. Mas malinaw ba? Try ko. Sige. Hello, mic test. Okay. Mas malinaw ba? Better. Sige, kapatid na Ruben. Kasi kanina medyo may problema talaga eh. Oo, kasi ikaw yung tatanungin dito. Alright, So, kapatid na Ruben. okay. Okay. 7 minutes bro, sige. Okay. Tanong. Sabi niyo kanina na kung may makikita akong ebidensya ng tamang kwintada mula 457 BC hanggang 1844, kung may papakita akong tamang kwintada, ay hindi na kayo kukontra. Tama po ba? Sa muli, Mr. Ruben, ang pakay ko is, if you can prove that the 457 BC is the correct starting point, yan ang china-challenge ko sa inyo. Kung maipakita ninyo, maiprove ninyo na ang 457 BC, based on the context ng sinasabi ng verse 25, ay siyang exact at tamang timeline or context. Next question. Okay. Sabi dito ng isang scholar, basahin ko muna premise. Alinsunod sa pagbilang ng mga Hudyo, ang ikalimang buwan ng ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes ay mula Hulyo 23 hanggang Agosto 21, 457 BC. At ito'y tamang-tama magaganap sa yung tamang bilang na 2,300 years ay October 22, 1844. Kukontrahin niyo pa po ba itong binabanggit na the chronology of Ezra 7 ayon po sa mga eksperto? Objection, Mr. Moderator. Ang binabanggit ng ating katunggali na si Brad Ruben, gusto niya i-discredit yung posisyon ng sinasabi ng verse 25 base sa opinion ng scholar na kanyang binanggit. Mr. Ruben, that is just a mere opinion. Alright, balik tayo sa sinasabi na verse 25. Ito ang sagot sa verse 25. I am not interested of listening sa opinion ng isang scholar, although ang scholar na yan ay qualified din. Okay, next question. Okay. Next question daw, bro. Okay. Sabi sa Daniel 9:25, mula sa paglabas ng utos na i-rebuild ang Jerusalem. Yun. Kaninong utos yun? Yung binabanggit dyan. Maliwanag yan. Sinabi ko na kanina. Alright, verse 25 is very, very clear. Mula sa paglabas ng utos. Para malaman natin, we go back to the early prophecies.
Sino ang ibinanggit sa mga naunang propesiya na gagamitin ng Diyos? Alright, there was no mention of Artaxerxes. You go back to Isaiah 44 and 45. There was no mention. Next question. Sa Isaiah 44 verse 24 hanggang 28, may binabanggit ba dyan na formal royal decree? May binabanggit po ba o wala? Tingnan natin, no? That is a prophecy, kapatid na Ruben. That is the foundation sa mga magaganap sa takdang panahon. Ang sinasabi diyan, gagamit ang Diyos ng isang tao na nagngangalang Ciro. Alright, that is a clue. A prophetic clue. Next question. Nung ginamit ng Diyos si King Cyrus, naglabas ba si King Cyrus ng formal royal decree? Yes or no? Alright, tingnan natin ang sinasabi diyan, verse 1 up to verse 2. Can I read, Mr. Moderator? Pwede ba? Alright, this is what Cyrus, king of Persia says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and He has appointed me to build a temple for Him at Jerusalem in Judah. Why? Nga ang mauna ang pagpatayo ng templo dahil ang 70 weeks is synchronized yan sa Next question. pagkawasak ng unang templo. Next question. Sunod na tanong, ano ang mababasa sa talata to say or to decree? Ano po ang mababasa? Actually, Mr. Moderator, ang tanong ng ating katunggali is mali. So wala, in the original is the Hebrew word dabar. Dabar means word. From the word, okay? It was not really a decree, only na Okay. sa atin na ang word na dabar is decree. Okay. Next question. Okay. Ah, So, counter objection mo na, bro. Teka lang, bro, Ruben, ha. Iniintindi ko yung objection ng ating second speaker. Doon sa pagpipilian niya na sinasabi mo ba na is it decree or ano, sinasabi niya na doon daw sa original text is hindi daw, parang ganon. So, ano yung counter objection mo doon, bro? Counter objection ko po, yung dabar na binabanggit ng ating negative, pareho naming alam yan, yung dabar, hindi yan decree, kundi to say. Okay. Yes, correct, Okay. correct. Okay. So, I think nagkasundo naman kayo doon, no? Bro Ruben, ibalik ko na lang yung tanong mo, bro. You can rephrase doon sa confirmation yung dalawa na ano. So, bro, tuloy ka sa pagtatanong, bro Ruben. Okay. Sunod na tanong, sino ang makikitaan ng formal royal decree? Si King Cyrus o si King Artaxerxes? Yung sinasabi diyan sa verse 25 is our guiding point. Right? Yan ang ating guiding point. Mula sa paglabas ng utos na isauli at ipatayo. Alright? Assuming there were 3 orders, pero hindi sinasabi diyan na ikalawa or ikatatlo. Alright? Impliedly, nung sinabi na mula sa paglabas ng utos, Sunod na tanong, sumasang-ayon ka po ba na yung royal decree ay doon lamang nanggaling kay King Artaxerxes at hindi kay King Cyrus? Yes or no? that is, Mr. Moderator, objection, that is the fallacy, kasi hindi ko sinasabi na yung royal decree ay doon lamang sa kay King Artaxerxes. So maliwanag ang aking posisyon. Ibinigay yan ni King Ciro as prophesied earlier. Okay, Cyrus. bro, Counter. Ruben. Counter. Counter objection, bro. Kasasabi lang na ngayon ng ating negative na tinitindigan niya na si King Cyrus yung naglabas ng utos. Ngayon, nung tinatanong ko siya kung sino talagang naglabas ng utos, fallacy daw. Okay. Yun. So, ganito. Counter objection, Mr. Moderator. Okay na, itag-iisa lang, bro. So, ganito muna ang ating decision dyan. Doon sa sinasabi na
fallacy, actually ibabalik ko to sa sumasagot eh. Kasi meron naman tayong 10 seconds na pagpapaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. So, nasa manonood na lang na yan mga kapatid kung sinabi ba niya or hindi talaga. Pero Bro Winnie, sasagutin mo bro or next question or 10 seconds paliwanag agad? 10 seconds. Kasi dahil Proceed, sinabi proceed. ko na policy yan. Proceed. Policy in the sense na hindi ko sinabi na mula ang royal decree sa kay Artaxerxes. Ang sinabi ko, I stick on what verse 25 had said. Next question. Verse, next question. Daniel 9:25. Kaninong utos ang binabanggit diyan na mula sa paglabas ng utos? Kaninong utos yan? Kay Cyrus o kay Artaxerxes? Sagot, hindi binanggit sa verse 25 kung sino ang nagpalabas, ang pangalan na nagpalabas. But the clue, ang clue kung sino ay ang mga naunang propesiya. Alright? Banggit sa mga naunang propesiya. There was no mention of Artaxerxes, I tell you. Objection. Next question. Categorical po ang tanong. Okay, so Kaninong utos yun? Kay Cyrus o kay King Artaxerxes? Okay, so objection patungkol doon sa close-ended na question. Bro Winnie, meron kang counter objection or ready ka nang sumagot sa category? 10 seconds. 10 seconds, proceed. As answered, it was prophesied. Naman, Cyrus. Next question. Okay. Saan mababasa na utos ni Cyrus ang binabanggit dito sa 925 na itayo yung buong Jerusalem kasama ng mga walls and streets? Saan mababasa? Sagot? Alright. Sagot. Sinabi ko na kanina, I cited Ezra chapter 1, verse 1 and 2. So nagtataka nga ako, bakit hindi nyo binanggit yan eh? Next question. Okay. Sunod na tanong. Time. Okay, time na. Okay, so dyan natatapos ang ating second part ng debate. Shoutout kay Rocky Tulog. Sinasabi niya si Cyrus lagi nga eh. So kung hindi binabanggit, paano mo nalaman ni si Cyrus? Sabi ni Rewel Celebran, ang layo naman sa mga sagot. Sabi naman ni Grace Barrios, move on ka na, kasahan mo ang Daniel 9 verse 26. At shoutout din kay Abela Leonard. Sabi niya, ang pagyayabang mo, sinasabihan mo ako na huwag iiyak. Para to kay Grace pala. Ayan, shoutout sa inyo. At okay lang yan, magsagutan kayo dyan. Sabi ni Runlando, bakit Ezra chapter 6? Sapagkat ayon mismo sa Daniel 9:25, ang pagtatayo ng Jerusalem na utos sa pagtayo ng Jerusalem ay may lansangan at kuta. Yan ang hindi mo inuunawa sa talata ng Daniel 9:25. Sabi mo magpalabas ng unang utos. Mahaba to, this is for Winnie, no? At yun. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Okay. So, dito tayo sa final conclusion. So, syempre mauna si Brother Winnie ayon sa ating rules. 5 minutes ito. Final conclusion. Your time start now. Salamat sa ating moderator at sa ating katunggali at sa mga ating manonood. Alright, I respect naman sa mga opinion ng ating mga manonood. Alright? So, tama naman tayo sa ating kanya-kanyang pananaw. Okay? Hindi ko sinasabi na mali kayo. Alright? Ang sinasabi ko lang dito kung anong sinasabi ng teksto. Alright? Depende sa ating pananaw kung saan natin ituon. My position is very, very simple. I inclined my position based on the early prophecies and ang proper na context. Hindi ako lumalabas sa konteksto. Sinasabi ng konteksto ng Daniel 8 ay iba. At sinasabi rin na ang konteksto ng Daniel 9 ay iba. At hindi natin mahalo-halo
ang mga teksto na magkaiba't iba ang kanilang mga sinasabi o konteksto. Iyan ang masaklap sa ating mga kaibigan, hinalo-halo kasi without regarding the proper context. Kung ano man ang masabi nila, well, that is their right. So hindi naman ako nagsasabi na mali naman kayo. Pero ang aking punto is very very clear na tingnan lamang natin yung teksto at ang mga sinasabi ng teksto. Iugnay natin kung baga nagsasabi ba sila ng isang dire-diretsong kaganapan. Salamat. Okay, I forgo my 3 minutes. Okay. So, dyan natatapos ang final conclusion ng ating... Bali, meron akong 8. Hindi. 5 minutes lahat. Lagi yan. So, dito tayo sa final conclusion din ng ating first speaker, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. Ang ating ginamit po ay exegesis na hindi naunawa ng ilan at akala nila pinaghalo-halo. Ganito po yan. Ang exegesis ay tungkol sa orihinal na kahulugan ng isang talata. Ito ay nakatuon sa kung ano ang nais sabihin ng sumulat at kung ano ang kahulugan ng talata sa orihinal na bumabasa. Yan. Yung Daniel 8:14 na sinasabi na 2,300 years malilinis ang santuario. Hindi ito naunawaan ni Daniel. Nung inutusan ng Diyos yung anghel na balikan si Daniel at ipaunawa, ganito ang sinabi ng anghel. Nakatala na doon sa Daniel 9:24 hanggang 27. Kasi nagkaroon ng umalis yung anghel eh. Nagkaroon ng gap. Nang bumalik siya, sabi niya, 70 linggo ay iyong ihiwalay mula sa paglabas ng utos. Ayon sa pag-aaral ng mga scholar, lumabas ang utos noong 457 BC. Nagkabisa ito nung dumating sila sa Jerusalem. Binasa yung decree. Ayon po dito sa Isra 7 verse 11 to 14, si King Artaxerxes lamang ang mayroong royal decree. Si Cyrus, yung kanya to say, yung dabar na binabanggit kanina, yun ay pagsasabi lang na sige, magtayo kayo ng templo. Kaya nga napatigil yun dahil walang royal decree. Pinatigil yun ni Esmeraldas. Pinatigil yun. Pero nung dumating na itong royal decree ni King Artaxerxes, hindi na napigil yun. Talagang nagtuloy-tuloy yung construction ng Jerusalem. Yan. Kaya nga binabanggit dyan sa Daniel 9:24 hanggang 27 na ihiwalay yung 70 weeks o 490 years doon sa mas malaking numbers, yung 2,300 years. Kaya pagkikwintahin natin, mula 457 BC hanggang 34 AD, 490 years. Ngayon, doon sa 2,300 years, mayroon pang natitirang 1,810 years na aabot naman hanggang 1844. Yan. August 23, ayon sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa, tinignan nila yung mga tablet na nakakuha nila doon sa Persia, sa Iran. August 23, nakalagay dyan, na lumabas yung decree at nagkabisa yung noong 457 BC. At nung kanilang tiningnan, tamang-tama pala ito sa kwintada, taglagas 457 BC hanggang taglagas 1844. Kaya tamang-tamang kwintada. At itong si Sir Isaac Newton, nagkilala sa the law of gravity. Naniwala siya doon sa kwintada ni William Miller. Tama naman ang kwintada.
matatalinong tao. Ito talagang kwinintada nila. Tama yung kwintada na mula 457 BC hanggang 1844, 2,300 years. Yon, tamang kwintada. Ang mali lang doon ni William Miller, yung implikasyon yung lilinisin yung santuario. Yung talagang lilinisin na santuario, sa langit yon, hindi dito sa lupa. Yon. Kaya maliwanag po mga kapatid na ating natindigan at hindi nagiba ang ating paksa. Yon. At ang ating negative ay sure magkakaroon siya ng panibagong kapalaran ng pagsasaliksik. At ang aral ng Seventh-day Adventist Church ay tunay. Ito yung tunay na aral na galing sa Diyos na hindi pwedeng sapawan ng aral na galing sa mga hindi mananampalataya. Sa tunay na pananampalataya yon. Kaya, okay, thank you. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Baptist, mga kapatid, sa katauhan ni Ruben and Winnie. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa manonood at sa live, sa makakapanood pa nito pag ito ay na-upload sa mga YouTube or ano pa mang platform. So kasama na din yung pabate, at kung meron kayong mga program or pages or channel, so dito nyo ibigay. Ayan. So Bro Ruben, mauna ka magpasalamat, bro. Okay, maraming salamat Bro Rasya sa napakahusay na pag-cater sa debating ito. Maraming salamat Brother Winnie sa napaka magalang at maginoong pakikipagtalakayan. At meron po tayong bagong YouTube channel, ang Cherubim Apologetics. Doon nyo po mapapanood ang ating mga debate. At meron din tayong Facebook page, ang nakalimutan ko. At binabati ko yung ating ABM Advent Biblical Ministry sa pamumuno ni Doc Rocky Tulog. Magandang gabi sa inyo diyan, mga pugi sa ABM at sa PNM. Binabati ko rin kayo. At sa lahat ng mga nanonood, mabuhay kayo at pagpalain kayo ng Panginoon. At ang pag-aaral ay patuloy na magiging masarap sa ating pag-aaral ito, mga kapatid. Maraming salamat po at magandang gabi muli sa inyo. Okay, so yan, suportahan nyo daw yung ABM. Kung meron kayong tanong, pwede kayong magtanong dyan. Kung meron maghamon, pwede nyo APM si Doc Rocky ng Seventh-day Adventist. So dito tayo, Bro Winnie. Pasalamat, bro. Salamat sa muli sa ating butihing moderator at sa negative side, at of course sa ating mga manonood. Sa inyong lahat, magandang gabi. I consider the 70 weeks issue as far as the Adventist is concerned is a challenge para sa kanila. So I respect, nire-respeto natin ang kanya-kanyang tindig, posisyon at pananaw sa ganitong issue. At sana mayroon tayong natutunan kahit konti. Alright? So nagpapasalamat din ako sa pagiging gentleman ng aking katunggali, Brad Ruben. Okay? Saludo ako sa inyo, bro. And then sa ating moderator, salamat din. So sana hindi ito yung katapusan. Meron pa tayong ibang paksa na ating matatalakay given the right time and given the right opportunity. Salamat. Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at yung aming mga sponsor. At kung gusto nyong maghamon sa ating mga debatista, pwede nyo akong EPM at gawin nyo akong mediator para sa inyong debate, kasi open naman itong si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist at si Winnie ng Baptist, mga kapatid. At please support yung kanilang mga, kung meron kayong mga tanong, pwede siguro nyong EPM sila. Ayan. At yun, please subscribe yung aming YouTube channel. Meron kami Russia TV yan, and I hope ma-upload ko lahat nung mga debate, pero this is available sa group naman. So yun, at
thank you. At eto si Doc sa ABM, ayan, todo suporta yan. Ayan, maraming salamat. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Na 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 pa rin mo ang pangin. Hanggang ngayon na 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 Tawagin mo ang pangin hanggang ngayon